Sabi ni Congressman Pulong Duterte, I confronted Browner, but it's the Chihuahua that answered. Pero parang mali, no? Hindi kaya mas magandang I confronted the K9 at yung Chihuahua ang sumagot. Matindi ang sipsipan, maging sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Dagundong, 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 dagundong. Magandang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Kamusta po kayo? Isang edisyon naman po ng ating programa dito sa YouTube ang ating pagsasaluhan ngayong araw na ito. Nakakatuwa pero naglalabasan ang mga sipsip sa gobyerno, di ba? Obvious na obvious. Yung mga taong merong personal na interes ay talagang ginagamit ng lahat ng kanyang makakaya para lang sa ganun ay manatili siya sa pwesto o kung maaari umangat pa. Pero sa panig ni Jay Tariela, aangat pa kaya ito? Pagkatapos malaman na mukhang may problema siya sa PMA, drop out o natanggal o kung ano man, so palagay ko mananatili na lamang dyan. Tama ang sinabi ni Congressman Pulong Duterte. Hindi naman kailangang makialam si Jay Tariela dito sa usapin ang pinag-usapan nila ng AFP at saka nitong si Congressman at saka ni Congressman Duterte. Una, ang kine-question ni Congressman Duterte ay ang paglalagay ng mga typhoon missile at kung ano man dito sa Pilipinas na maaari magpalala sa tensyon sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Hindi naman natin kaya sapagkat una't ikalawa, hindi naman tayo basta-basta susuportahan ng Amerika kapag ka nag-umpisa ang gera dito sa Pilipinas at China, lalo pat tayo ang mag-uumpisa. Yan ang nilalaman ng Mutual Defense Treaty. Hindi ako po pwedeng mag-umpisa hanggat ng gera dahil hindi ka namin tutulungan. Pero kung susugurin ka ng China, saka lamang kikilos ang Amerika. Depende pa sa magiging sagot ng Senado kung papayagan silang makialam sa sitwasyon ng Pilipinas at ng China. Ay papaano kung hindi? Ang ginagawa ngayon ng pamahalaang Marcos ay hindi para protektahan ang Pilipinas. Inilalagay tayo nito sa matinding kapahamakan. Sapagkat alam naman natin ang hidwaan ng China at ng Amerika. Pero bakit kailangan sundin ng administrasyong Marcos ang Amerika? Sapagkat ang Amerika, ang halos lahat ay nasa likod ng mga pagkilos at tagumpay daw ng administrasyong Marcos. Sa ngayon, yung mga pagbanat sa administrasyon ni Marcos ay kinukontra ng Amerika. At sa halip ay mga Amerikano ang gustong manatili si Marcos. Ayon kay Mang Teban, ang sabi nga ng Amerika, kahit sinong maging presidente, susuportahan namin, wag lamang ang mga Duterte. Bakit? Naalala ninyo, sino ba ang nagpatahimik sa mga Amerikano? Di bagat ang Duterte administration? Di bagat pinabayaan kumukontra ang administrasyon Duterte sa nais ng Amerika? Sapagkat nalalagay tayo sa balag ng alanganin. Ang tinitingnan ho ng Amerika o ng administrasyon ng dating Pangulo ay kung paanong mananatili tayong payapa. Di naman natin kailangan ng Amerika Sa totoo lang, di natin kailangan ang kanilang mga armamento dito sa Pilipinas. Maraming bansa ang hindi man umaasa sa Amerika. Dahil una, hindi naman sila nag-uumpisa ng gera. In fact, mga bansang kaibigan nga ng Amerika ang laging nalalagay sa gera sapagkat sinusulsulan ng Amerika para sa kanilang personal na interes. Di ba? Ang gitnang silangan, kinakampihan ng Amerika ang kabilang panig, pero inaaway ang kabilang panig. Matalo manalo, ang alinman sa dalawang bansang nasa gitnang silangan, ang Amerika panalo. Sapagkat ang resources ng gitnang silangan ay mapupunta kanino? Ay hindi kay sa Amerika. Yan ang trabaho niyan. Tandaan po ninyo, ang Pilipinas ay napakayamang bansa. Kaya hindi ito iniiwanan ng Amerika. Ang ibang bansa walang palay. Ang ibang bansa walang karagatan. Ang ilang bansa ay walang magagandang kagubatan. Ang ilang bansa ay walang iba pang mga may pagmamalaking pwedeng pasyalan ng mga bisita o turista mula sa ibang dagat. Pero lahat ng yan nasa Pilipinas.
Ganyan kayaman ang ating bansa. Puro kurap lang ang nauupo ngayon. Matagal-tagal tayong maghihintay, pero sa katotohanan, wala ho tayong mahihita dito ho sa gustong mangyari ng Amerika. Dapat hong suportahan natin sa palagay ko itong argumento na ito ni Congressman Pulong Duterte. At tayo manindigan bilang isang tunay na Pilipino. Tumitindig, lumalaban, naaayon sa ating kakayanan. Magpakumbaba kung kinakailangan, pero marami namang kaibigan. Pero magyabang-yabang ka, marami ka namang kaaway na maglalagay sa bingit ng alanganin ng iyong mga kababayan. Sa panag ni Tariela, huwag ka nang makisawsaw pa, Mr. J. Tariela. Una't higit sa lahat, ang iyong tanggapan ay hindi naman sakop ng Armed Forces of the Philippines. Ba't kailangan mong makipagsawsawan dyan sa usapin ng dalawa? Ang intindihin mo ay yung mga nahuhuli ng mga lumulutang na mga droga sa karagatan ng Pilipinas. Bakit wala kayong nahuhuli na mga tao? Nasaan ang inyong mga tauhan? Nakikita lamang ninyo yung mga drugs palutang-lutang. Meron ba kayong nahuli? Wala. So anong papel ninyo? Hanggang sa pagbibigay na lang kayo ng abiso sa mga pantalan na bawal bumiyahe, masama ang panahon. Pero lahat ba ng tungkulin na ito nagagampanan ninyo? Palakasin ninyo ang pagbabantay sa mga MRT station. Palakasin ninyo ang pagbabantay dyan sa mga bus carousel station. At baka tayo malusutan. Lalo pa ngayon, unti-unting tinatanggalan ng security ang mga mahalagang instalasyon ng Pilipinas. Ang NAIA, tinanggalan ng first line of defense. Yung unang-unang mag-check ng mga impake ng mga pumapasok na tao. Napaka-vulnerable ngayon ng ating paliparan. Ang ating mga buti na lang kahit papano. Ang ilang mga istasyon ng LRT2 ay merong mahigpit-higpit na kahit papano chine-check. No? Pero saan ka papupunta? Dati wala yan. Tinanggalan yan. Salamat at kahit papano ibinabalik yung body search. Pero at the same time, Mr. Tariela, again, intindihin mo na lamang yung usapin ng West Philippine Sea. Kasi una tigit sa lahat ay palakasin mong loob ng iyong mga Coast Guard. Kasi kinakawawa na eh. Talagang binubomba na lang ng mga Chinese. Bakit? Hindi ko alam, pero hindi mo kailangan, on the other side of the coin, hindi mo naman kailangan silang i-provoke. Dahil baka pag lumaban yan, hindi mo naman kaya. Lalo na ng inyong tanggapan. Alalahanin ninyo, ang Coast Guard ay sibilyan at hindi kagaya ng sundalo o ng militar. Maraming salamat sa mga kaibigan. Ganun lang kasimple ang ating episode ngayong araw. Ano pa man, patuloy po tayong gagalaw. Hindi tayo titigil. Patuloy ho nating gigisingin ang mga nagtutulog-tulugan gamit ang ingay ng dagundong. Dagundong, 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 dagundong.